hindi mo na makukuha yung mga gamit na yon mga lods. Kasi nga, puposas ka na, dadalhin ka na sa kulungan. Ang mangyayari doon, magiging sistema para makuha mo yung mga gamit mo. Ayan, kung meron kang mga tropa sa labas na mapagkakatiwalaan, sila na yung mag-aayos ng mga gamit mo. So ganoon na sistema lods, dapat meron kang mga trusted na kaibigan na talagang handa kang tulungan kahit nandun ka sa loob ng kulungan. Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So sagutin natin yung isang tanong ng kababayan natin na nag-chat, nag-comment sa ano natin, para magkaroon siya ng ideas. Bigay na lang tayo ng konting idea mga lods para kahit paano makapag-share tayo ng mga info. At ito na lang din libangan natin habang hindi pa natin ano yung kung anong gagawin natin dito sa Pilipinas. So sabi niya, Lods, totoo ba na pag nahuli ka, hindi mo makukuha yung mga gamit mo sa gisuksa? Ibig sabihin ng gisuksa mga Lods, yung tirahan, yung bahay mo dun sa company o kung saan ka man nakatira habang nagtatrabaho ka. Pag nahuli ka mga Lods, halimbawa yung company mo is nandun yung gisuksa mo, kasama dun sa halimbawa nahuli ka habang nagtatrabaho ka. Siyempre pagka malayo yung tirahan mo dun sa pinatrabahuan mo, hindi ka na papahintulutan na pumunta pa dun sa kwarto para kunin yung mga importanteng gamit mo. Talagang dadalhin ka na kaagad ng immigration, kasakay ka na sa sasakyan. Kaya lang pagka nahuli ka mismo dun sa gisuksa mo, dun sa bahay mo, siyempre makakapag-prepare ka pa. Sabihin mo lang na kunin ko lang po yung passport ko kasi talagang importante yung passport pag nahuhuli tayo, di ba? So, yung mga maliliit na bagay na pwede mong dalhin, pwede mong bitbitin, kagaya yung mga alahas mo, kung may alahas ka, yung mga gadget mo, pwede mong hablutin yan ng mabilisan. Pero kung malayo yung bahay mo dun sa company mo, hindi mo na makukuha yung mga gamit na yon mga lods. At kasi nga, puposas ka na, dadalhin ka na sa kulungan. Ang mangyayari doon, magiging sistema para makuha mo yung mga gamit mo. Ayan, kung meron kang mga tropa sa labas na mapagkakatiwalaan, ayan, sila na yung mag-aayos ng mga gamit mo. Kung may bahay ka, kung nag-uupa ka ng bahay, ayan, sila na yung mag-aayos na maglagay sa balikbayan box ng mga gamit mo. Ganoon naman ang sistema sa Korea mga lods. Pagka meron tayong mga kaibigan na katulad niyan, ang mga TNT, minsan nag-uusap-usap na kagaya sa amin, nag-uusap-usap na kami na kung sinong mauna, ayan, tulungan na lang, di ba? So, ipack yung gamit niya, lagay sa box, balikbayan box, at ipadala sa Pilipinas. So, yung pera na doon na gagamitin pagpapadala, syempre negotiation na yun, bahala ka na kung paano magiging usapan nyo. Syempre mostly ikaw rin ang sasagot no, kasi ikaw ang may-ari ng box, di ba? So, doon sa case ko, ang nangyari sa akin, dalawa kasi yung bahay ko, doon sa may gisuksa ako, tapos meron pa akong inupahan na bahay. So, ang nangyari sa akin, yung mga kaibigan ko na malapit sa akin, ayan, sila yung nag-asikaso ng mga gamit ko. Kinuha nila doon sa gisuksa ko, dinala doon sa bahay na inupahan ko, doon nila nilagay sa isang box. So, konti lang gamit ko, hindi ako nag-iipon ng box kasi nga, pag TNT ka mga lods, at palipat-lipat ka ng trabaho, mahirap magbitbit kung marami kang gamit. So, kung meron kang bahay na inupahan, ayan, pwede mong iwanan dun sa kung saan ka man makahanap ng trabaho kung malayo. So, kagaya nung nangyari sa atin. So, lahat ng mga gamit ko nandoon sa bahay ko at kunti lang yung dinala ko dun sa gisuksa ko, dun sa tirahan ko sa company. So, ganoon na sistema, Lods. Dapat meron kang mga trusted na kaibigan na talagang handa kang tulungan kahit nandoon ka sa loob ng kulungan. So, sila ang magpapak ng gamit mo at sila na magpapadala sa'yo sa Pilipinas. Pero kung wala kang mga kilala, ayan, wala kang mga nalapitan, mga asahan, ayan, mahihirapan ka. Kasi nga wala mag-aasikaso ng gamit mo para magpadala sa'yo. So, dapat talaga may mga kausap tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na pwede natin hingyan ng tulong. Kaya importante ang pag-isama mga lods kung ikaw ay isang TNT sa South Korea. Kailangan pakisamahan mo yung mga taong sa tingin mo maaaring tumulong sa'yo in the future. Kasi pagdating ng araw na yun, ng panahon, wala ka ng iba talagang malalapitan mo din. Yung mga tao na sa tingin mo na mapagkakatiwalaan mo. So ganun lods, ganun ang sistema pagka nahuli ka. Yung mga gamit mo sa gisuksa, ayan, ano mo na lang sa mga kakilala mo, lagay mo na lang sa box para may padala sa'yo sa Pilipinas. Usually naman ganun ang nangyayari, Lods, pag may mga kakilala ka. So meron akong tropa dati na nahuli nung inahin pa ako. May sasakyan pa kasi ako noon, kaya malayo yung bahay niya dun sa tirahan ko.
Kaya ako yung nag-pack ng mga gamit nila na magjowa. So umabot ng 5 box na malalaki, balikbayan box mga lods. Ako lang nag-pack nun, akong naglagay sa box. So dun sa tinitirahan nila, dun sa company, meron silang gisoksa rin doon. Nung nahuli sila, doon sila nahuli. 10 Pilipino yun mga lods, na nahuli sa isang company lang. Puro mga Pilipino, babae at lalaki. Actually, 11 sila doon. Yung isa hindi nahuli kasi nga hindi naman naaktuhan na nagtatrabaho. At saka yung isa may visa pa, tourist visa. So dumating siya ng linggo, ako pang nagsundo sa kanya sa airport dahil may sasakyan tayo noon. At panggabi ang duty niya. Nung sinugod sila o ni-raid sila ng immigration, natutulog yung kababayan natin na yun, kaya hindi siya naaktuhan na nagtatrabaho. At saka pinaka sa kanya, nagsalba dahil kararating lang niya at meron pa siyang visa na 90 days. So hindi siya dinampot. Sa 11 na Pilipino, siya lang ang natira. So ang nangyari doon mga lods, nahuli sila ng tanghali. Kinahapunan, meron na kagad silang kapalit, mga Thailander. Ganun kalupit yung amo nila. So pagdating ko dun sa gisoksa nila, dun sa tirahan nila, kasi nga nagtatrabaho pa ako nun, pagka-out ko, saka ko palang nakuha yung gamit nila. So pagdating ko dun sa gisoksa nila, yung mga gamit ng mga TNT na nahuli, nandun na sa labas ng tirahan. Pinagahagis na lang dun yung mga Thailander sa labas. At ang malupit pa nito, yung kwarto ng tropa ko, nung papasukin ko, ayaw na akong papasukin ng Thailander. Wala na rin gamit doon yung tropa ko. Samantalang kahuhuli lang nila, wala silang nadalang gamit. At kinausap ko lang yung amo, yung pinakasadyang nila na ayaw akong papasukin. Ayun, saka lang ako nakapasok. Pero yung mga gamit ng tropa ko doon sa loob, bawas-bawas na. Kinuha na nila yung kursonada nila. So ilan na lang din na naisalba kong gamit. At yung mga ibang Pinoy na nahuli din, yung 3 sapatos niya na Jordan, hindi niya na nakita. Hindi na nakita nung nag-rescue sa kanya yung kumuha ng mga gamit niya. So ganun ang sistema mga lods. Pagka may kaibigan ka na pwede mong hingan ng tulong, ayan, siya yung mag-aayos ng mga gamit mo. At kung wala naman, wala kang kilala, yun lang, sorry. Kasi talagang kung walang mag-aasikaso ng gamit mo, hindi mo talaga may uuwi. Pero as long as meron kang mga kaibigan, ayan, asahan mo na may papadala sa Pinas yung mga gamit mo. So yan lods, hopefully sana nagkaroon ka ng idea doon sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin TNT, if ever na mahuli kayo. So number 1, pinakamaganda talaga na meron kayong mga kaibigan, mga pagkakatiwalaan, para kung mahuli man kayo, merong mag-aasikaso ng inyong mga kagamitan. So that's all. Thank you so much for watching. Ingat-ingat. God bless.